Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello mga ka-AAP! Kumusta po muli sa ating buhay sa araw na ito at fresh na fresh po ang bawat isa na natapos na na-celebrate po ang pag-alala ng mga nakaraang ninilay-nilay sa naganap na Holy Week at kumusta po ang ating mga buhay-buhay. Nawa hindi lamang po lumipas ang Holy Week na parang wala lang din pong nangyari at we pray na habang tuloy-tuloy din po ang pag-ikot ng buhay natin sa araw-araw ay tunay nga po natin nararanasan ang kadakilaan ng kapangyarihan ng mensahe po ng naganap na Holy Week o mensahe ng Cross ng Kalbaryo. So bago tayo magpatuloy, tayo po muli ay manalangin. Yes, Father God, salamat po ng marami at sa araw na ito, hayaan niyo po o Diyos na patuloy po namin naintindihan, naunawaan, nararanasan yung kadakilaan ng iyong kapangyarihan, especially po sa mensahe na kung ano ang iyong sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat po ng marami kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, kumusta po muli mga ka-AAP at salamat po ng marami na na-enjoy po natin ang nakalipas na Holy Week at nawa po ay yung pong tunay na diwa o mensahe po ng finished work ng Panginoon ay patuloy natin nararanasan. Kaya nawa po yung Holy Week po na naganap ay hindi lamang po ito once a year na nangyayari sa buhay natin, kundi ito po ay dapat araw-araw nararanasan po natin yung taglay nitong buhay at kapangyarihan. Kaya ayan po, alam naman po natin na ang naganap na finished work ng Panginoon mula sa krus ng Kalbaryo ay nag-iwan po ito ng napaka-overwhelming power para sa buhay ng bawat isa, na ito naman po ay ibinibigay sa sino mang patuloy na sasampalataya sa Panginoon. Kaya sa araw na ito po yung aking ibabahagi, yung pong isang panalangin ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1 verses 15 to 20. So mababasa na lamang po ako doon ng mga ilang talata. Sabi sa verse 19, yung pong overwhelming na kapangyarihan ng Diyos o yung di malirip, di masukat na kapangyarihan ng Diyos. So alam niyo ho ba, ito po yung isang panalangin ni Apostol Pablo, and of course, ang Panginoong Hesus, habang nasa right hand po siya ng ating God the Father, siya po ay nag-intercede. Nawa ang bawat isang sumasampalataya sa Ama ay patuloy na ganito ang kanyang nararanasan. Gusto ko lang basahin yung mga ilang sinasabi po sa Ephesians chapter 1 verses 15 to 20. 15, sabi niya rito, kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Imagine po, napaka-powerful na word po ito na meron po nagpipray para sa atin. Verse 17, idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ang maluwalhating Ama na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan, yung wisdom, at ang espiritu ng kapahayagan tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Ito po yung kapahayagan ng pangunawa sa mga salita ng Panginoon. Okay? Para daw lalo natin siyang lubos na makilala. Verse 18, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana
ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Verse 19, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin mga nananalig. So ito po yung gusto ko pong bigyan ng emphasis ngayong araw na to, yung maranasan natin bilang sumasampalataya sa Diyos, yung di malirip, di masukat o yung overwhelming na kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya diyan, ang dakilang kapangyarihan ng Diyos din iyon, verse 20, ang muling bumuhay kay Kristo. The same power, sabi ng salita ng Panginoon, yung kapangyarihan na yon ang siya ring bumuhay na mag-uli ang Panginoong Yesus mula sa pagkamatay at pagkalibing, at nung siya po ay na-resurrect, yun po yung the same power ang gustong ini-impart sa atin ng Panginoon. Kaya nga, sabi niya dito, ang muling bumuhay kay Kristo Jesus at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Napakagandang pangako po ng Panginoong Yesus, Panginoong Diyos ito para sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ang mga naunang lingkod ng Diyos, gaya ni Apostol Pablo, ang isa sa idinalangin niya, at take note, maging ang Panginoong Yesus, ito din po ang panalangin niya habang katabi niya sa right hand ng God the Father natin, na tayo ay pagkalooban niya ng kanyang karunungan at mabuksan yung ating kaisipan, mabuksan yung ating pag-unawa para itong napaka-overwhelming na kapangyarihan ng Diyos ay maranasan ng bawat sa atin. Alam nyo, the same power, sabi nga ng salita ng Panginoon, ang siyang bumuhay sa Panginoong Yesus nung siya ay namatay. Kaya I pray na ito din po yung gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin na sumasampalataya. Lahat po ito ay nakalaan para sa mga totoong sumasampalataya sa ating Diyos. Napakaganda po yung panalangin na ito ng Apostol Pablo sa verse 17. Ang isang prayer ni Apostol Pablo ay that the God will impart to us the spirit of wisdom. Ito yung karunungan. Alam nyo, sa buhay na ito, napakahalaga po sa atin yung pong tinatawag na wisdom. Kasi sa dami po ng maaari nating mga ina-encounter sa buhay ito na nakakalito, nakakagulat, nagki-create ng kaguluhan sa buhay natin, ang wisdom ng Panginoon ang siyang kailangan natin. Kaya I pray na sa lahat ng mga nangailangan ng wisdom ng Panginoon, this day, mararanasan po natin at marami po tayong mariresolba dala ng taglay ng kapangyarihan ng wisdom ng Panginoon na mga problemang masasalimuot, magugulo, yung hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero dahil binayaan tayo ng wisdom ng Panginoon, magugulat na lang tayo, mapapawaw tayo kasi nasolusyonan ang isang problema. Pangalawa, yung kapahayagan, yung revelation, napakahalaga din po ito na kailangan po natin maranasan. Kasi without the revelation na biyaya ng Panginoon sa mga salitang naririnig natin, nababasa natin mula sa kanyang mga salita, yung buhay po ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon, minsan ang hirap po natin ma-appreciate. Kaya nga meron pa tayong tinatawag na Rhema word. Kasi nabuksan yung understanding natin, nabuksan yung kaunawaan natin at yung kapahayagan mula dun sa Logos Word na nabasa natin o narinig natin na i-transform ito into a revelation ng Panginoon. Kaya napakahalaga po ito para nang sa ganon, yung pong mga bagay-bagay ng hirap po natin maintindihan, lalo na sa salita ng Panginoon. Kapag tayo po ay nakaranas, nakatanggap ng kapahayagan mula sa mga salita ng Panginoon, mas lalo po natin naiintindihan at nakikilala ang Panginoon po natin. And then, isa pang kahilingan na Apostol Pablo sa verse 18,
that the light of God will illuminate the eyes of our imagination. Alam nyo, halaga itong mga bagay na ito na panalangin na kailangan mapangyari sa buhay natin. Alam nyo, sa buhay natin napakaraming humaharang sa pangunawa natin, sa mga imagination natin, yung visualization natin, yung ating mga pananaw sa buhay. Kapag hindi po ito binuksan ng liwanag ng kapangyarihan ng Diyos sa atin, ang hirap po natin makita yung kaliwanagan ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Kaya, I pray sa mga medyo naguguluhan, nalalabuhan, pare-pareho po natin maranasan yung liwanag mula sa kapangyarihan ng Panginoon. And then number 3 na isa pang kahilingan, panalangin, that we will continually experience the immeasurable, sabi niya, and overwhelming power of God. Ayan po ang isang napakagandang kailangan natin asamin sa buhay na ito. Dahil ang labanan sa panahon natin ngayon ay labanan ng kapangyarihan ng kadiliman at kapangyarihan ng kaliwanagan. At without the power of God sa buhay natin, ang hirap po natin harapin ng may pagtatagumpay ang kapangyarihan ng kadiliman sa mundong ginagalawan natin. Pero salamat sa Diyos, may pangako si Lord na gustong ibigay sa bawat isa sa atin na kapag nangangailangan po tayo ng lakas ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos mula sa kanyang mga salita, ito ay ibinibigay sa sinumang totoong sumasampalataya. Kaya mga ate, mga kuya, isa din po ito sa patuloy natin hangarin sa Panginoon. At ang Diyos naman, kapag hiniling po natin ang mga bagay na ito, hindi po niya tayo pagdadamutan. Alam nyo, kapag lagi po natin taglay, yung hindi masukat, immeasurable, or overwhelming, nakaka-overwhelm, nakapangyarihan ng Diyos. Kahit anumang mga bagay, anumang laban sa buhay na to, masaya po natin. May dideklara yung kapangyarihan ng pagtatagumpay sa buhay natin. Hala mga ate, kuya, why not hilingin natin ito sa Panginoon? Na tayo ay kanyang biyayaan ng wisdom, ng kapahayagan mula sa kanyang mga salita, mabuksan yung ating mga pinapalabong mga imahinasyon natin, mga kaisipan natin, at maranasan yung hindi masukat, di malirip na kapangyarihan ng Diyos para pagtagumpayan ang bawat maaari natin maranasan sa buhay na ito, napakana ng kadiliman. So tayo po'y manalangin. Yes, Father God, salamat po ng marami sa mga salita mo muli sa araw na ito na nagpaalala sa amin, Panginoon, na mayroong kang pangako, Panginoon, na kapangyarihan, wisdom, knowledge, at the same time, Lord, kapahayagan mula sa mga salita at kaliwanagan sa mga naguguluhan naming kaisipan. Salamat po ng marami, Panginoon, sa lahat ng mga nag-ananais na mga makaranas sa mga bagay na ito, hindi mo pahihindihan, Panginoon. Salamat po ng marami, O Diyos, purihin ka, sambahin ka sa buhay ng bawat isa na nakatanggap at nakaranas ngayon ng mga pangako mong ito. Salamat po, Diyos. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Salamat po muli mga ka-AP at hanggang sa mga susunod po na kabanata. God bless and bye-bye. Naranasan